What's up guys? Unang rides nga pala namin itong pagpasok ng 2026. Tara, let's go! Rides tayo! Bago nga pala kami umalis dito sa aming warehouse, sa aming tinatrabahuan, sinit up ko muna yung kilometrahe kung ilang kilometer yung aming pupuntahan. Dito siniro-zero ko na para malaman ko kung ilang kilometer yung aming pupuntahan. So ayun, nagsimula na yung aming biyahe. Madilim-dilim pa yan kasi ang simula naming oras na alis dito is nasa around 5:30 na yan ng umaga kasi nag-ipon-ipon pa ng pang ibang kasamahan. Nung nakompleto na, ayan, nagtuloy na kami sa aming biyahe. At bago nga pala kami nagpatuloy sa aming pupuntahan, nagpakarga muna kami ng gas dito sa may parte ng may Kawayan. Ang daan nga pala namin dito is MacArthur. Nanggaling pala kami sa may Balintawak, Quezon City. Ang pupuntahan nga pala namin is sa may Bataan. Diretso swimming na kami doon. Meron na kaming napiling resorts na pupuntahan para pagdating doon maligo ng dagat. Pero hindi pa rin ako nakakarating doon kaya excited yung mga time na to. Kasi first time ko rin na makasama sa mga kasamahan ko sa trabaho na mag-rides. Madalas silang mag-rides pero ako first time ko lang sasama sa ganitong activity. Pagkatapos nga pala namin magpagas dyan, ay patuloy na kami. Bali, yung isa kong kasama yung nakasabayan ko magpagasolina, yung iba nandun na sa unahan. Medyo madilim pa kasi yung time na to. Alam mo naman yung panahon ngayon. Kahit mga alas 6 na medyo madilim. Mag-alas 6 na rin ng umaga to. Medyo malamig pa nga yung panahon dito. Buti nga hindi pa siya umuulan. Nasa 7 motor kami na magkakasama sa biyahe. Bali meron pang nakahiwalay sa amin na nakasakay sa L300. Mga kasamahan ko rin sa trabaho. So ito yung minsan ng bandingan ng mga katrabaho. At linggo naman kaya maganda yung daloy ng traffic dito. Medyo maluwag kasi araw ng linggo. Dito nga medyo pasikat na yung araw, paputok na yung araw dito, papaliwanag na siya. Ayun, tuloy-tuloy pa rin yung biyahe. Yung iba kong mga kasama nasa unahan at kami yung nahuhuli kasi yung iba naka-single lang, walang kasama. Ako naman may kasama ko yung pinsan ko, sinama ko dito para makapasyal din sa ibang lugar. Bali, dalawa nga pala yung may dala ng sasakyan. Yung isa kasama yung pamilya niya, yung isa naman kasama yung mga kasama ko sa trabaho na hindi nakamotor. So doon daw kayo magkita-kita na sa aming pupuntahan na resort. Ayan yung kasama ko na yan, hataw yan sa pagmumotor. Shoutout sa iyo, Ramil Saucero. Iba ka talaga, lupit mo magmotor. Shoutout nga pala sa nanonood ng mga video ko, lalo kay Alex Herrera. Shoutout sa mga pagla-like and share sa mga video ko. Sa mga ibang kasamahan ko, shoutout din sa inyong lahat dyan sa Kaingin Warehouse. So yan, ang kasama ko na si Kuya J. Babylonia at saka yung isa rin na magkasama, yan si Naba. Kay Isigani, shoutout sa iyo Gani. Ang haba talaga ng biyahe natin. Ayun sinibatan na naman tayo. Lupit talaga ni Saucero. So dito nga pagdating ng stoplight, medyo na-traffic kami ng konti dito kasi may mga cyclista na papasok papunta doon sa looban. May hinarang kami ng mga enforcer dito. So dito narating na namin yung arko ng Bulacan. Alam ko parte ng Malolos yata to, so may Giginto ba? Tuloy-tuloy na yan. Papunta na ng San Fernando, Pampanga. Sabi ni John Paul, dapat kumanan kayo. Sabi ko, oo pala kakanan. Sabi ko, diretso lang. So dito nga yan, medyo ipapakita na si Haring Araw. Siguro mga around 7 o'clock na ito ng umaga. Nandito na kami sa may kahabaan ng Malolos yata to, yung highway na to, yung sa may parte ng MacArthur. Ayan naman siya, sumisibat na naman. Ang lupit talaga.
Ito nga pala naka CBR, shoutout sa'yo, Jake. So okay naman yung takbo namin, medyo tawagin ito is medya-medya lang para ma-enjoy namin yung biyahe. Kaso yung iba nagmamadali. Gusto ko nga sana mauna dyan para makuha ko sila lahat ng video. Kaso pagka natatapatan ko naman sila, bigla naman silang haharorot. Kaya ayun, hindi tuloy makuha ng maayos. Hindi ko na set up ng maayos yung aking camera. Dito lang nakakakunik sa motor, ganyan lang. Yung isang kasama ko yan, si shoutout sa'yo, Rodrigo. Isa rin kasama ko sa trabaho yan. Ang kanyang motor is Click version 3 ata yan. Yan. So yun, nagsisinyas na yung kasama ko dahil magpapagas na din daw siya kasi malapit na maubos yung gas niya. Nasa 2 bar na lang, kaya nagsinyas siya na magpaantay. Naghahanap pa ng mapapagasan na station. So yung dalawa nagpahinga, yan ang dala namin. Pagka lagpas namin, nagtuloy-tuloy na rin. Ito na naman siya, oh. Iba ka talaga. Ayun, oh. Shout out sa'yo, Kuya Naba, at saka sa misis mo. Ingat-ingat. Sana all naka-ADB. So yun na yung mga pahinga namin, kunting antayan nung nandito pa banda sa parte ng Bulacan. Tapos ito, nasa mga part na yata yung papunta ng Pampanga na yata to. Hindi ko alam, kabisado kasi yung mga lugar dito kasi bihira ako mabiyahe dito. Ito na yung papunta ng San Fernando dito sa may circle bago mag San Fernando proper. Pero alam ko dumaan pa kami ng proper dito sa San Fernando kasi one way kasi yung dito sa kabilang left side, kaya pumasok kami sa may looban, sa may kumanan kami sa may proper. So dito maganda naman yung daan, kaya na-miss din ako kasi first time ko mag-ride dito ng nakamotor. Kasi kadalasan mga biyahe ko dito, yung nasa truck ako, puro mga expressway sa NLEX. Yung biyahe ko dati dito hanggang San Fernando lang, kaya nang lumagpas kami sa San Fernando, nagulat ako sa daan, napakaganda. Hindi talaga hassle sa motor. So yan, ito yata yung yung proper ng San Fernando, Pampanga. Dumaan kami sa looban kasi alam ko one way sa kabila eh. Hindi ko kasi kabisado yung mga bayan-bayan dito. Pero ang alam ko, pagkalabas namin dito, yung papuntang direksyon na papuntang Lubao, yun ang pagkakaalam ko. Siguro yung mga time na to, mga around 7:30 o 8:30 na ng umaga. Pero malamig pa rin yung hangin. Ito na yung part ng paglagpas namin ng San Fernando. Di ko masyadong kabisado kasi yung mga area dito eh. Pero ang ganda ng daan dito. At dito, nagbagal-bagal yung mga kasama ko, nagantay na kasi tatanong nga kung saan kami kakain kasi medyo nagugutom na rin na mga around 8 ata ito ng umaga, alas 8 ng umaga. So yun, pagpasyahan nung isang kasama ko na pag-usap-usapan namin na kumain muna. Shout out nga pala dyan sa Bicol, sa mga pinsan ko dyan, sa mga tsahin ko, yung mga nanonood ng mga video ko, maraming salamat. At dyan sa Samar, shout out sa mga pinsan ko dyan, lalo kay Tonyo Baldosa, kay Babot, kay Gerald Baldosa, saka yung mga tsuhin ko dyan na nanonood ng mga video ko, maraming salamat sa suporta. At ayun nga, pagkalipas ng ilang minuto, napagpasya na namin na kumain, may nakita silang kainan dito sa kabila, kaya tumawid pa kami. Medyo sikat yata yung kainan to kasi maraming mga sticker na nakakabit dito ng mga vlogger. Hindi nga lang ako nakapagdala ng sticker dahil naubusan na tayo, di pa tayo napagpagawa. Alam mo naman, wala pa tayong budget, di pa tayo binibigyan ng sahod ni Meta, ni YouTube. Kulang-kulang pa yung ating mga requirements. So ayan, nagpahinga muna kami dito at kumain.
morning guys. Stop cover muna kami dito. Hindi ko alam kung anong lugar to eh. Tayo muna kami. Sabaw. Yung papaitan. Sus, wala ako. Di ako nakapagdala ng sticker. Ubus to. Dami oh. At sa akin ito lang isda. Margarita. Binubuan. Pagkatapos niya pala namin kumain, ay naggayak na naman kami para magpatuloy sa aming biyahe. Ayan, na mga busog na yung mga yan, kaya tahimik na. So dito, tatawid ulit kami sa kabila kasi nasa kabila yung kantin na kinain namin. Kaya kailangan namin bumalik sa aming linya na pupuntahan. So yun, medyo maganda yung panahon dito, makulimlim, tsaka malamig kasi yung hangin. Kaya sarap bumiyahe talaga, nakaka-relax. Talagang pag may stress ka, ito lang yung magandang gawin, mag-rides para ma-refresh naman yung mga sarili natin, lalo kung stress tayo sa mga trabaho. So, simula dito pagkakain namin, sabay-sabay pa kami dito hanggang siguro after mga 10 kilometer yung tinatagpo namin. Basta pagdating ng parte ng Balanga, doon na kami nagkahiwa-hiwalay. Bali, kaming dalawa ng kasama ko na si Rodrigo, yun yung kasama ko. Yung iba, nahiwalay kasi nagpagas yata sila, hindi namin napansin. Kaya nagtuloy-tuloy kami, nakakit kami ng tulay yun sa may parte ng Balanga yata yun, dapat papunta ng Bagak, kakanan. Kaya yun, ang nangyari sa amin, nagdire-diretso kami, nakarating kami ng Maribeles, yung area na yan, yung lugar na yan. Pagbaba namin, Maribeles na yan, kaya nauna sila sa amin na makarating. Kaya, pero okay lang naman kasi kahit paano, ang ganda naman ang view na napunta namin kahit na kadiligo-ligo kami. Yan lang yung kasama ko, yung dalawa lang kami na magkasama dyan na naligaw. Kasi hindi nga ako gumamit ng GPS, gawa ka lang sabi mag-aantayan niya. Kaya yun, magandang experience din. At least okay naman yung napunta namin. Talagang rides yung hanap namin. Ito yung magandang rides sa napuntahan namin. Kung hindi nga lang kami nagmamadali dyan, sarap sana mag picture taking dito sa taas kasi tanaw yung mga bundok, tsaka yung sa baba, yung area ng Maribeles. Yan yung problema, pagdating namin sa bayan ng Maribeles, sa may part ng seawall, hindi ko pala na yun yung camera ko na dala, kaya dito ko lang nakuhaan ng video yung paglusong namin pababa. Yung napapansin nyo sa bandang kanan, ayan yung mga tarawin, yung mga malalaking bato, umuusok-usok pa yan. Tapos sa baba, dagat na yan. Yan o, ganda ng view dyan. Gusto ko kasama mag picture taking dyan, kaso yung kasama ko umahataw na, siya nauna, kaya hindi na kuminto. So pagkalagpas namin ng bayan ng Maribeles, paahon na naman yan, zigzag. Doon din napunta sa Pardo Beach sa may Bagak yata yung Bataan. So yun yung mga dinaanan namin dyan. Yan, fast forward ko na lang dito para mas mabilis. At paglipas nga ng ilang oras na biyahe, ayan, narating na namin. Ano yun? Pwede rin ako bukas ulit. Lapit yan. Isa.
So dito bago makapasok sa resort, may binayaran kami na 40 bawat tao para daw sa environment. Ubus na yung pangulo ko sa video, okay? Wala. Nagkaligaw-ligaw man, at least nakarating pa rin sa pupuntahan ng ligtas. Thank you Lord at safe yung travel namin kahit na naligaw kami. So dito na kami sa gate ng aming pupuntahan sa resort sa Pajardo Beach. So yun, pagkarating na namin, andito yung mga motor nila nakaparking, yung mga kasama ko na nauna na. Inop ko muna yung sounds dito kasi ang ingay nung nagsisinso dito. Ang lalagari yata dito kaya voice over na lang muna tayo. Yan, pagkahubad ko nga ng helmet dyan, tingnan ko yung puno ng nyug kasi may bunga, baka mabagsakan yung ating motor, wala tayo magamit kinabukasan. Okay naman, malawak naman yung area niya, malilim naman. Mga 11 yata ito ng umaga o mag-11 ng umaga yung naratingan namin tong area na to. Tingnan natin kung ilang kilometer. Ayan eh. Maabot 200? 200 kilometer. Down na sila oh. Dito na kami sa Pajardo Beach Resort. So yun nga, pag tingin ko dito sa may gilid, ayan, mabanayad nga yung dagat, tahimik at tahimik. Wala pa masyadong naliligo kasi mainit yung time na to. Dahil bao, no? Yun, oh. Oh, kamote. Kamote, mali. Talong. May mais pa, oh. Yan pala yung dala ng mga kasamahan ko na may dala ng sasakyan kasi sila yung may sasakyan na pwedeng magdala niyan. Marami rin na mga pagkain na dala. Saka ito na, oh. Alam ko mag-uumpisa na yata itong mga to. Parang may nakikita ko isa doon na minsan lang sumama. So ayun, dito kapag saing na sila dito ng kamote sa saging, yung sinaing nila. Masarap yan dito sa dagat pag mga ganyang pagkain. Dami, laki na kaldero, puro talaga. Saka yun, pagpunta ka doon sa kabilang kubo at saka doon sa may lutuan, may hugasan. Ayan o. Shout out sa'yo, Ricky Bilarde. Sa kay Albert Tabunda na sila yung nag-asikaso ng mga pagkain pagdating namin. Tsaka kay Ryan Nason, shout out ato sa isa nilang kasama, hindi ko kabisado yung pangalan. Naglili sila ng mga lulutuin ng mga isda. Ayan, nag-ihaw na rin sila. Mayroong karne, mayroong isda na inihaw. Tsaka may talong pa nga inihaw dyan. Tsaka yun, nagkilaw sila dyan. Oh. Maganda mo sila mo to. Nag-training kami banking. Tsaka kinilaw. Oras. Na flying fish na isda yan. Ayun, yung kamote, luto na. Kainan na. Dito nga, wala nang formal na kainan. Talagang kanya-kanya na. Ito, bumibira na kagad. Oh. Talagang ganado. Talagang ito yung mga sarap na kasama yung mga ganito. Masayahin. Tika lang, parang may kilala ako dyan. Ayun oh. Kilala ko yan. Napasama bigla. Ano meron? Ayan, nagsisimula na sila. Inuna muna yung bote kaysa maligo kasi mainit pa daw. Mainit nga naman kahit ako hindi pa ako lumusong dyan eh. Tawa.
At nung nagkaroon na nga ng tama yung mga yan, ayan, lumusong na kami sa dagat. Tinisting ko nga ito yung camera ko na nilagyan ng waterproof case, kaso parang ang pangit nung dating niya. Nag-reflect yung parang salamin, yung waterproof case. Chinecheck ko nga dito kasi bakit ako ganun yung kuha. Parang nag-reflect. So yan, medyo may mga amas na yan, malagihay na. Medyo malakas din yung alon kahit na hapon na to eh. Malamig yung tubig kahit na mainit yung araw. Lamig ah. Tinisting ko nga yung camera ko dito, nilubog ko sa ilalim. Tinignan ko yung ilalim ito, kaso yan yung naging resulta. Hindi kasi to white sand, kaya ganyan, parang buhangin naman siya, hindi naman siya burak, kaso maitim lang ng buhangin. Pagka inapakan mo talagang umaano yung buhangin, lumalabo yung tubig. Dito lang kami sa medyo mababaw, mahirap na lumayo kasi alam mo naman na nagkakaedad na tayo, inatake tayo ng pulikat. Kahit sabihin na marunong tayo lumangoy, mas maganda na yung safe para walang problema. Lalo't na dumadayo tayo sa mga ganitong area, mahirap na. Importante, masaya at masaya yung bandingan ng mga kasamahan. Yun ang importante dito. Yun o, tinisting ko nga kung marunong pa tayong lumangoy ng pahiga. Ayaw ko, tawag nila dito. Dala-dala ko yung, hawak-hawak ko yung, yung camera. May stick. Kaya so pangit yung reflect ng camera dahil dun sa waterproof case. Gani, pwede dito, mahaba si Gani. Nakatingkay na ako, ayoko. Yung pulikat ako eh. Kanina. Gago, may naman ng tubig ko. Ang haba tayo sa Inabot na pala kami ng dilim dyan, tapos umahon na, bumalik na sa cottage, umawak ulit ng bote. Alam mo naman, di mawawala yan sa ating okasyon pag mga ganito. So yun yung ating napuntahan ngayong 2026. Thank you for watching. See you my next video. God bless us. Maraming salamat. Bye-bye.